which is closely related to feeding program because a successful gulayan sa paaralan would mean not only twice a week no, Ma'am Nerissa, baka pwede twice a week, naging thrice a week. Kasi sa halip na bumili ng gulay, yung schools at na pag-feeding, sa school na mismo manggagaling. So, bigas na lang ng kulang, no? So, currently po, this is the status of our gulayan sa paaralan. So, meron tayong few pots available. And since ang school naman natin ay talagang wala namang space for gardening, so doon lang talaga kami dumidepend, kumbaga, ginagamit na lang namin kung ano yung available space. So we have this is behind MPD building, itong green building po dito sa left. Meron lang doon ay yung mga pots of plants. So I think last year, nakapagtanim kami dyan ng okra na hindi naman ganun karami yung yield. Kasi sobrang busy din, hindi namin siya ma-maintain dahil kulang din kami sa manpower. And yun nga, dahil ano lang siya, kumbaga yung space is limited lang din yung yield ng garden namin na itatanim. So, actually, nag-letter kami sa DA, Department of Agriculture, na sana ay maturuan kami ng aquaponics. Yan, para at least medyo dumami yung yield namin. Tapos humingi din kami sa BPR, Bureau of Plant Industry, ng mga seeds and garden soil. Kaso, binigyan nila kami ng seedlings, wala namang garden soil. So, humingi kami kay Joy of Public Service ng garden soil. But then, hindi daw sila pwede mag-release agad-agad ng garden soil dahil ito ay panggagana sa COA yung budget nila. So, hindi namin naitanim kaagad yung mga seedlings dahil wala kaming soil. So, yung iba sa mga seedlings ay namatay sila. So, nasasayangan kami. Pero meron naman tayong 20 packs ng seeds na galing sa BPI na binigay nila. So, naka-ready lang po siya para pag may dumating ng soil. Nag-follow up na ako sa Joy of Urban Farming pero wala pa silang sagot po kung makakadalan nila tayo ng garden soil. So, yun po. So, ito sana yung remodeled plan namin sa aming maliit na gulayan. So, syempre dahil kulang sa space, yung vertical garden yung may potential para makapag-harvest tayo ng greens sa ating gulayan. So, yan po yung harap ng gulayan kapag ni-remodel natin siya. Ganyan magiging itsura. And then, yan siya. Dahil kulang tayo sa space, so vertical gardening na siya. And then, ito naman yung sa corner, sa gilid. Siguro mga ano yan, 1 meter by 1.5 na space. So, ganyan siguro yung mga gulay na pwede ilagay dyan. At ito naman po yung sa likod. So, talagang gardening siya. So, pangarap ko sana na meron siyang, kasi trinay namin mag-delete ng mahabang post. So, ang hirap niyang bitbitin ng nandun sa dulo sa likod. So, dyan sa design, meron na siyang parang sprinkler na nakaabang para may isang valve na lang nabubuksan. Tapos, mag-delete na siya doon hanggang dulo. Hindi na pagod yung ating every miles, no? Kasi hindi rin naman natin pwedeng iasa yan sa ating mga activity kasi meron silang mga kadaling trabaho. So, minsan kapag nasa seminar, pag linggo ako nasa seminar, sa linggo walang dilig yung mga halaman sa likod. So, bago ako dumating, kamay na sila. Yan po. Yan. And kapag inulan naman, na masyadong natubigan, namatay din sila. So, nalunod naman. Yan. So, yan po. So, what support do we need? I think yung most important na support is yung soil. Kasi wala talaga tayong lupa dito sa Pistaligas. Kasi tinanong ko sa Joy of Urban Farming, wala pa daw titulo yung lupa, kaya di ko mapamigay. Niloko nila ngayon. And then, meron naman tayo nag-donate na gardening tools, pero limited lang siya, mga ilang piraso lang, during brigada. And, HSBCI na nangako is one of our partners na maglalagay sila ng, kasi meron sila 100 volunteers, so kung equivalent din sa 100 pots ng halaman. So malaking blessings na po yan dito sa Cruz Naligas High School.
So yun po yung pinaka-needs po namin, yung talagang volunteers. Kasi hindi namin siya masimulan dahil akala namin magkakaroon kami ng tayong bakasyon, pero ang dami nang ginawa ng bakasyon. Tapos itong June, na-busy naman sa ECP. Tapos ito na, yan, binagyo na naman yung mga halaman namin. So ayun po, ang aming gulayan sa paaral. So next naman po is yung aming project WASH. Yung WASH kasi tatlo siya, yung sanitation, hygiene, and WASH, yung wings. Tatlo siya, sanitation, hygiene, and deworming, yung health po ng mga bata. So, lagi tayong, I think lagi tayong mababasa sa deworming. Pero, ka-partner naman po natin yung Barangay Health Center sa deworming. Actually, pupunta sila dito kapag, at saka yung medical ng division office, pupunta sila dito kapag deworming time. Kaya lang po, syempre, ang mga parents natin, sorry, kumakain po tayo. Mga parents natin ay, syempre, voluntary kasi po yun eh. So, kung allowed nila yung mga anak nila na tumanggap ng ating kung so, dadami yung natin, data for that area. So, next po is yung WASH. Nakatanggap lang po tayo ng 7 refrigerated drinking fountain from NGO, po sir. Kaso, parang 2 or 3 lang gumagana. The rest ay nasira yung kanilang yung iba, yung refrigeration, iba naman ay umakyat ng tubig. So, may mga iba-ibang problema. So, pero nirequest na po ito ni Ma'am Josie na ma-repair at mapalitan yung mga filter kasi I think may cases tayo last month na may mga batang sinabi nila ng tubig daw ay lasang kalawang, no? So, immediately, hindi natin ginagamit yung ating drinking fountain kasi baka mawalan ko ng masamang epekto sa ating mga bata. So, pina-repair naman na po siya at ngayon ay magagamit. Ang next immediate need po natin sa WASH is yung hygiene kit ng mga bata. So, nag-request na po kami dati dito ng hygiene kit na may nilalaman na toothbrush, toothpaste yan. And of course, yung sanitary napkins kasi syempre yung mga girls natin dito, hindi naman lahat sila may pambili ng sanitary napkins kapag nabunan sila sa school. So, yun. I think baka may contact kayo sa mga pedo machine na pwede mag-install dito po sa school para at least may mapagpunan din yung mga bata natin. Na medyo mura lang, syempre. Yes. Partnership with industries. So, yun po yung pinaka-need ko ng project. So, next po will be presented by Sir Alvin M. Santos, Roel M. Santos. So, he will present the project model, class, and project task. Hello po, good afternoon sa lahat. So, I would like to introduce the project model. Ito po ay nilambing ni Sir Leo para to-promote na yung safety saka yung accountability ng mga bata sa kanilang classroom at sa kanilang behavior. So, we call it project model, model class, meaning maintaining order, discipline, excellence, and learner-centered class. So obviously from the title itself, so ito po ang simple introduction of the project model class. It is a monthly recognition program designed to promote a positive classroom culture. The project recognizes classes that consistently demonstrate order, discipline, excellence, learner-centered practices. So rather than focusing only on cleanliness, kasi madalas po yun ang focus pag may mga ganyan, cleanliness. So, sinama po namin yung behavior ng bata sa pag-follow ng mga school rules at yung kanilang engagement sa kanilang klase. Para po yung atake po natin ay holistic. Hindi lang po dun sa physical appearance ng bawat classroom. So, the objective is to create a healthy culture of positive competition and recognition where students are encouraged to take ownership of their classroom and understand that good behavior, discipline,
and academic responsibility are worthy of recognition. So, ang target po natin for implementation ito ay by baseline ng data will be conducted next month. Then, the actual recognition per month is on October onwards. By September, kasi magbe-baseline tayo. So, what are the support? So, of course, kailangan po namin yung parents. Kasi siyempre kayo po ang mag-umpisa sa bahay, pagiging disiplinado ng bata. Reinforcement lang ang sa amin. So, yun po ang kailangan namin. Lalo na sa PPA officers, ano po sa mga magulang. Then, for the other stakeholders po, kailangan po namin ng support sa active involvement. So, pwede namin kayong, kung pwede kayo may time, pwede kayong isa sa mga mag-evaluate per month para po hindi naman sa school lang ang magtitingin ng domains, ng dimension ng program para ma-recognize yung mga klase. So, ang target natin po ay dalawa, tatlo yung awards. Per month, meron tayong model class for the AM class and model class in the PM class. Then, in the end of each term, may overall. Then, meron din i-recognize yung most improved. So, kahit hindi siya yung nanalong pinaka-model class, pero malaki naman yung kanyang changes, so we-recognize din po ito. So, meron na po yung kasama mga rubrics. So, next one, ang kailangan din po namin ay support dito sa mga awards. So, kasi po, ang balak ay banner na magta-transfer from one room to another per month. Siyempre po, para po may naliwan naman sa klase, may certificate po yung class as a whole. Then, yun po. Kung kaya po kung may gusto po mag-donate or mag-sponsor, kung kaya po magbigay ng simple reward sa klase para magka-encourage pa silang i-maintain yung klase nila na maayos, malinis, at yung disiplina nila sa bawat isa ay sila-sila na ang maninita dahil may contest. So, baka po meron kung gusto mag-donate or mag-sponsor ng kahit ano kung pwede natin i-share sa mga sa-select na mga klase. So, that is our project model class. After po niyan, yung project e-pass. Ito po ay nag-start na. So, ang project e-pass ay Efficient Pass Authorization System for Students. Kasi po, as observed, marami po mga estudyante, ang ikot ng ikot, hindi ko alam kung nagka-training na sila for community outreach na as tanod. Pero, ikot sila ng ikot during instructional time. So, para malaman namin kung talagang valid or authorized sa kanilang pag-ikot, so, nagkaroon po kami ng project e-pass. So, nag-issue na po ang school na tagdadalawang CR pass, dalawa rin clinic pass, at dalawa kada teacher na necessity pass. So, ang kailangan ko na lang po sa start ngayon ay yung talagang monitoring. Kasi po nga yung nasa-CR, CR pass ang suot, pero nasa canteen. Yun. Yung mga ganun po, iniiwasan po natin. Pero kung gutom naman po yung bata o nauuhaw, ang kailangan niyo po ay yung necessity pass. Ibig sabihin, pinayagan siya ng teacher na mag-refill ng water or kumain dahil siya yung nagugutom. So, yun po yung basic ano yan. So, meron po tayo, actually, apat po yan. May isa pa po yung para sa on-duty pass. So, yung on-duty naman po, yung mga nag-volunteer na bata, yung mga SSLG, apat ang inassign na ID sa kanila, sa parents din, apat, sa RCY, apat, Boy Scout, apat din po. So para lang namin kung sino nasa official na kailangan
katulong namin dito at hindi lang tumatambay lang para sa mga friends. So, yun po yung Project IPAS. So, through that, mamaintain din po yung discipline nila at hindi sila basta-basta iikot-ikot. So, ano naman po ang support na kailangan namin para sa Project IPAS? Of course, yung parents pa rin po, kasi syempre, mahirap na, sabi nga, pag matigas na ang ulo, mahirap ng anin yun. So, sana po katuwang-tunan kayo sa pag-invite sa kanila, hindi po basta alis na lang sa isang lugar na hindi nagpapaalam. So, second po, consistent implementation of the system. So, sana po, kung makapunta rin po kayo dito once in a while, lalo sa parent volunteers, gamitin nyo rin po yung on-duty pass. Then, assistance in reproducing passes. Actually po na-reproduce naman na po lahat. So, in case lang po may masira, syempre po yun ay medyo out of the budget na. So, in case po baka pwede kayo mag-shell out ng sa tulong para kung may masira man lang. Lalo na po yung CR pass. Kasi yun po ang madalas. At madalas pag suot nila yung syempre, CR ang pinuntahan, yung moisture, alam nyo na po. So baka mas madaling masira yung CR pass. Also yung yung clinic doon sa mga sakitin naman. Alam ko ba ginagawang tambayan ng clinic. So yun po yun. Then, possible sponsorship of materials sa parang similar din dun sa reproduction ng passes. So, yun po yung dalawang project na school-wide ang implementation. Proceed naman po tayo sa literacy and numeracy program. So, mag-umpisa po tayo sa most famous oral program with Ma'am Caterina Billo. Okay, so this time po, yung related naman sa academics. No? So particularly ang focus po ay literacy. Sa akin po yung literacy case po yung literacy later. So, are you familiar po sa ating mga stakeholders yung ARAL program? Narinig niyo na po yun? ARAL program. So, in-implement po siya ni DepEd last year. So, yung ARAL program po stands for Academic Recovery and Accessible Learning Program. So, ito po yung flagship project ng Department of Education, focusing for recovery and overcoming the learning gaps. Okay? Kasi daw po yung mga batang itutuloy natin from pandemic up to this time, may mga learning gaps na tinatawag. So, isa sa mga solusyon na nakita nila ay yung pag-conduct ng tinatawag na ARAL program. So, meron pong dalawang subjects na under ng ARAL program. Actually, last year po, ito ay focus lang sa reading. ARAL reading. But this year, nagtagtag po sila, which is yung ARAL mathematics. So, let me discuss first the ARAL reading. So, ano ang focus ng ARAL reading? So, pag sinabi pong ARAL reading, dalawa po ito, Filipino and English. Of course, from the word reading itself, ang concentration ay pagbabasa. Alam naman natin ang mga bata ay may problema sa pagbasa at pag-unawa, comprehension. So, ARAL reading is designed to improve the learner's reading proficiency, both in English and Filipino, and it targets learners identified through reading assessment. So, may mga reading assessment po na binibigay para mahanap or ma-identify kung sino-sino yung mga batang papasok or ilalagay sa ARAL program. So, yung mga batang na-identify po, okay? So, magkakaroon po sila ng differentiated reading instruction, guided reading activities, and continuous assessment for them to strengthen their decoding, fluency, vocabulary, and comprehension skills. So, the ultimate goal of ARAL reading is to help learners become independent and proficient readers. Napaka-importante po na makapag-produce tayo ng mga mag-aaral na marunong magbasa ng may comprehension, may pang-unawa. Kasi meron naman pong nakakabasa, pero hindi naiintindihan kung ano yung binabasa.
Okay, so these are some of the pictures no, taken during the ARAL program last year, ARAL reading last year. So ayan po, kung nakita nyo, naka-group po sila. Ang pinakamarami po sa isang group ay 15, but meron naman po konti lang din, and then one tutor po ang assign sa kanila. Okay, so both English and Filipino na po yan. So far, okay naman po yung naging resulta no, ng ARAL program last year. So after po na identify sila at mag-undergo ng weeks of reading activities or reading remediation, binigyan po sila ng midline assessment. Kapag nakapasa ang isang ARAL learner sa midline assessment, exit po siya sa ARAL program at magiging part na lang siya ng regular classroom intervention or remediation. But then, kapag medyo kulang pa, magpapatuloy siya sa ARAL Plus na tinatawag. Okay? And then, sa dulo, pag natapos at the end of the school year, magbibigay po ng post-test. Lahat ng nag-umpisa sa ARAL ay mag-take ng post-test, kahit yung mga nag-exist na. Pag nakapasa sa post-test, automatically clear na siya sa ARAL program. Ibig sabihin, hindi na siya isasama pa sa mga susunod na ARAL program. Pero kapag kulang pa din at hindi pa rin sumakto sa requirement, magpo-proceed po siya sa ARAL summer. Okay? So, this year, ang sabi ni DepEd, dadagdagan ng isa pang subject para mas-strengthen naman yung numeracy ng mga bata. And this is what we call the ARAL Math. So, hindi pa po ito nangyayari, so ngayon pa lang natin na-experience, especially ngayong end of the term lang. So, ARAL Math focuses on developing learners' foundational numeracy and mathematical problem-solving skills. So, it provides targeted intervention for students who have not yet mastered essential mathematical competencies. So, hindi nga po nakakabasa or hindi nga po nakapag-comprehend. What more sa math? Diba? So, syempre kung ni-strengthen or in-improve, in-enrich yung reading, dapat ganoon din yung math. Okay, so, paano gagawin yung ARAL Math? Of course, through small group tutorials, scaffolded activities, and regular monitoring. So, this will ensure to strengthen their understanding of number concepts, mathematical operations, reasoning, and application of mathematics in real-life situation. And to highlight lang po, ang tinuturo po sa ARAL halos ay yung basic. Yung basic po ng reading at the same time basic sa numeracy hanggang sa ma-achieve po nila yung kanilang grade level readiness para doon sa reading and mathematics. Okay, so ito po yung na-mention ko kaninang ARAL Summer. So, kapag hindi pa po nakapasa after ng post-test, magkakaroon po ng ARAL Summer. So, what is ARAL Summer? This is a 20-day remediation program conducted during summer break. So, kung ikaw yung estudyante, dapat magsikap kang makapasa para hindi ka na umabot sa ARAL Summer. May enjoy mo yung bakasyon. But, with our experience during the ARAL Summer, sa palagay naman po natin ay kahit pa paano, ay nag-enjoy naman yung mga bata aside sa natuto sila. Bakit? Because we luckily have our sponsor, no? Through the help of HSBC. So, yung ARAL Summer po ay kinonduct namin into 2 different classes. Una po, yung regular class, Monday to Friday, dito sa school ginagawa. And then, meron din po kaming ARAL Summer every Saturday na sponsored ng HSBC. So, ito po yung pictures during the ARAL Summer sponsored by the HSBC. Alam niyo po yung HSBC dito sa may Techno Hub? Yun po yung naging partner namin for our ARAL Summer program. So they provided us the venue, the tutors, okay? Ayan po, even the food, no? Yung mga bata, kukunin sila dito sa school at 8 a.m. Dadaling sila doon sa office sa Techno Hub at doon po sila mag-aaral from 8 in the morning to 5 in the afternoon. Provided po ang food. Morning snacks, lunch, and afternoon snacks. And at the same time, yung transportation provided din po ng HSBC. So, kukuhanin dito
gamit ang van. 2 van po yung naghahatid sundo sa mga bata. Ensuring na sila ay safe habang sila ay nasa poder ng HSBC. Of course, kasama din po kami, mga teachers and head teachers na nagpapacilitate sa mga bata. Okay, so para naman sa mga bata hindi po maka-attend ng Saturday, meron po kaming regular summer program dito sa school. Okay, led by the English teachers po. Sila ang mga tumatayong tutors. So, ayan po. So basically, ano bang yung support na kailangan sa aral program? So number 1, napaka-importante po ay tutors. Kasi po, 1:15 lang. So tutor dapat ang hawak niya, pinakamarami yung 15. So the more tutors we have, the better. Kasi mas maliliit yung number of students na hahawakan niya. Siyempre, kapag mas konti ang estudyante hawak yung tutor, mas marami ng chance na focus teaching and learning. Kasi konti lang yung inaasikaso o konti lang yung tinuturuan. Also, we need, sana, kung meron, kagaya HSBC, food sponsor, venue, supplies like bond paper and ink, yellow pad paper, and board pen. So, baka po may kakilala kayo mga philanthropies, mga good Samaritan na pwede natin gawing partner, kagaya ng HSBC. So, ayun po. Next ay yung reading literacy enhancement. Ito naman po ay yung mga reading enhancement under the English department. So, first we have the Project Learn. Okay? So, yung Project Learn po, ilang taon na po siya pinapractice. Dito sa course na Ligas, wala pa po ako dito, Project Learn na siya ng English department. So, ano ba siya? So, Project Learn implements a home-based reading intervention model that leverages the power of school and home partnership. So, kadalasan po ng mga intervention dito sa school ginagawa. Pero ito po, home-based siya. Ibig sabihin, katulong ng mga proponents and teachers ang mga magulang at ito ay sa bahay mangyayari. Okay? So, rather than limiting reading practice to school hours, this approach provides students with structured home reading text activities that can be completed with family support. So, parang ang main goal po nito ay matuto yung bata with regards to reading at the same time ma-develop yung close relationship with the family. Okay? So, core components, home reading text materials. Siyempre, may mga assessment mo lang ibigay, and then after na-identify kung sino ang makapong sa Project Learn, magkakaroon ng parents orientation. And then, during the implementation of the program, magkakaroon ng home reading labs and monitoring system. So, daily or weekly reading labs for parents to document the reading time, and then progress tracking sheets, and then parents feedback kung anong ganap nung i-implement yung project habang ang mga bata ay nasa bahay. And then also have the school home communication platform. So, pwede naman kung mag-communicate, for example, through messenger, or text messages, etc. Para ma-monitor po ni teacher, the same time si parent, ma-report din niya kay teacher kung ano yung ganap. We also have weekly check-ins and support. So, pagdating dito sa school, bigyan ng teacher ng assessment para makita kung talaga bang nagawa yung mga expected na reading activities sa bahay. We also have family reading time. Ito yung pinakamagandang part sa lahat. Designated family reading schedule, shared reading activities between parents and children, siblings reading partnership, and community reading culture building. So, pwede si bata ang partner na magbabasa si nanay, o pwede rin naman si tatay, pwede si ate at si kuya, and documented po siya habang nagkakaroon ng reading activities sa bahay niya. So, mukha siyang task, mukha siyang school task, but at the same time, at the back of that activity, may nabubuong relationship, di ba? Interaction na nade-develop between the student and the parents. Na parang, ano na siya, bonus. Kasi ang purpose talaga is pagbabasa. Pero, may nade-develop pang ibang positive, no? Outcomes after that. Also, there are, the project will give rewards and recognition after that program. So, with regards to support, reading materials, flashcards,
bond paper, ink and ball pen, snack sponsor, little prizes if available. And then another project is the Word Power Fridays, an in-class vocabulary enrichment program for grade 7 recovery section. Kasi nga po, ang isa sa mga problema with regards to literacy ay yung comprehension. So, paano ba masusolusyonan yung comprehension? So, of course, gawin mo yung iba-ibang skill with regards to reading. At isa po doon ay yung tinatawag nating vocabulary. Okay? So, meron po kasi mga bata na nakabasa pero hindi nakaka-comprehend. Basically because hindi na naintindihan yung meaning nung kanilang binabasa. So, Word Power Friday aims to improve or enrich the vocabulary learning of the students. So, this will be conducted every Friday. The program provides meaningful, engaging, and contextualized vocabulary learning experiences through interactive activities such as word games, contextual reading tasks, collaborative exercises, and practical language application. So, ano po yung mga support na kailangan namin? Scrabble board, Google, and papers, and snack sponsor. So, mga board games po, baka meron kayo mga hindi na ginagamit na Scrabble board sa bahay, mga vocabulary board games sa bahay, pwede nyo pag-donate at pag-gamit ng ating mga students para sa Word Power Friday. Okay, so yun lang po yung projects under literacy. And now let's proceed with the projects under numeracy. Okay, so I'm back po. So sa numeracy naman po, dahil sa mathematics, kasi po yan po ang target ng DepEd na literacy and numeracy. So wala po kami choice, kundi we need to come up para gamutin yung mga problema sa numeracy. So ang first project po namin ay ang Project ARMS. So ano po ang ARMS ay Adaptive Remediation in Mathematics for Struggling Students. So, adaptive, meaning, kung depende dun sa gap na na-observe dun sa estudyante. So, hindi siya one size fits all, although medyo mahirap, pero yun po yung target ng program. So, dahil po ang aral, di ba ang aral po ng math meron. Ang target po kasi sa aral math ay yung not proficient. So, sa non-proficient po, para po sa kaalaman ng lahat, nasa 1,000 plus po na estudyante ang nasa non-proficient sa math sa Cruz Naligas High School. And we cannot accommodate yung number na yun. So, para ma-lessen po iyon, ay kailangan namin silang i-streamline using this Project ARMS. So, lahat po na medyo mag-i-improve or sana talaga hopefully mag-improve na, ay naalisin na namin sa pool ng mga participants sa aral math. So yung Project ARMS po, intended po siya sa competency base as well as the foundational skills in mathematics of students. So ano pong kailangan namin dito sa Project ARMS? Siyempre po, yung, alam niyo po yung sa parents pa rin, kasi po kadalasan pag ang bata nagpahingi ng tulong ng tungkol sa math, sa magulang, sabi, hindi ko alam yan, mahirap yan. So sana po, ang malambing ko po sa mga magulang, kahit po nahihirapan po tayo, huwag naman natin po sabihin sa kanila na gano'n. Kasi nai-invite po nila yung gano'ng feeling na, ay si mama, nahihirapan ako pa kaya. So, hindi na po sila magkaturan. Encourage po nila natin sila na subukan, talagang mahirap, pero subukan. Kasi tutulungan naman po sila ng mga teachers nila sa math. So, kailangan po natin ngayon. At saka po sana, kapag mayroong remediation or after class session, sana po, i-monitor na rin yung participations nila. Kasi baka, kasama nga sila, gusto namin sila tulungan, pero dahil walang follow-up sa bahay, ini-indya naman po kami. So, yun po ang kailangan talaga namin. Then, assistance in providing printed remediation. Dahil po adaptive to, so ibig sabihin po, varied ang aming mga kailangang learning resources.
At dahil valid, so alam nila po yung ano nun, so pwedeng from abstract yung mga hands-on manipulative sa math, pwede naman yung mga worksheets. So depende po doon sa magiging observation ng teachers nila kung anong kailangan nila tulong. Then, possible volunteers po, kung meron po gustong mag-share ng time and expertise para po yung mga problema na sa mathematics at para po taas din namin yung aming capacity para i-cater yung mga may problema sa math. Baka po may mga kilala kong gusto mag-volunteer. Saka ako may kilala ko. Trivia lang Way back 2010, ang kapitan ng Barangay Cruz de Ligas ay best in math at Victoria. Sana masingit tayo ni Kapitan. Kung hindi na tayo masingit ni Kapitan, alam ko kaya niya mag-top ng iba na kasi galing niya sa natin natin. Ayun. So, then, support for activities. So sana po, kasi po isa sa namin hirap, ay dahil after class po kadalasan yung mga remediation, ang problema yung snacks ng bata. Siyempre, alam niyo po pag may food, mas willing sila kumatin, willing sila mag-stay. So, kung makakuha po tayo ng mga sponsors para po dun sa food and snacks, ng mga kailangan namin gamutin, with regards to numeracy, sana po mabigyan niyo po kami ng, baka matapik niyo po kami kung meron kayong magulong na pangalan or association or group na pwede po maging sponsor. So that is Project Arts. Meron din po kami tinatawag na Project Prime. Since hindi po dapat lagi yung struggling na kailangan gabutin, so dapat i-boost natin yung mga mathematical incline. So ito po Project Prime ay program for recreational and intensive math enhancement. So ito po yung mga target namin ay yung mga learners na sinasali namin sa mga contests para lalo silang ma-boost. Okay, kailangan po sila kasi ma-expose sa valid and sa practice na rigid para po pag nag-contest naman po, medyo makakalaban naman po tayo ng maganda-ganda. So ito po ang Project Prime. So recreational po, most likely mga Rubik's Cube po yan, damat, tangram, ano pa ba? Sudoku. So yun po yung mga target na games na nag-boost ng literacy level ng mga estudyante. Doon naman sa intensive mathematics. Sir, gusto ko pala isang trivia. Ano ba? Yung barangay captain ng Cruz de Ligas ay dapat area. Ano, integers? Oh, yes, polynomials na. Okay, alam na lang isa yung mga pangangailangan sa daman. Ayun. So, doon naman sa intensive math, ito naman yung mga sinasal sa quiz B. So, dapat magtatry po kami na subukan, kundi magpala rin, yung expose yung bata sa mga contest. Kaso lang po minsan, alam niyo po may registration fee na hindi naman kaya lagi i-shoulder ng school. At minsan nahiya rin po ako manghingi kasi syempre po walang assurance sa mananalo. Parang mahirap naman po manghingi na hindi ko naman mababalik. So kaya po sana kung ano man, may malakas ang loob po, nasubukan natin po yung mga mag-aaral kasi gusto ko po i-try. Why not? Malay niyo po meron pala natatago yung mga gem, ang Cruz de Ligas, baka po pwede natin sila na-expose sa mga ganong contest. So yun po yung isa sa mga kailangan, yung sponsorship po sa registration kapag may contest po. Kasi hindi po siya ganun kamura. Although alam kong suntok sa buwan minsan, syempre, we cannot guarantee na maganda yung magiging balik. But what I can say is that we will try our best na ibalik sa yung ibibigay na tulong o sponsorship dun sa mga contesta. Also po yung mga materials needed sa recreational math. Lalo na po sa Rubik's Cube, kailangan po namin ng timer kasi po may specific kind of timer po yun
para mag-practice yung speed ng bata sa pagsog na puzzle. Ganon din po yung timer para sa damat kasi po ay ilang minutes sa kada move? Sir Chat, Yes, ilang ma'am. minutes ang kada move ng damat? 20 minutes. Hindi, kada move. 1 minute. 1 minute. So, kailangan po ma-practice yung decision making nila, fast decision making. Kaya dapat po kailangan namin yung timer sa damat. Yung dapat po, timer ng damat ay similar sa timer po ng chess. Okay po. Tapos yun po, yung Tower of Hanoi, kasi po ang binigay ng DepEd ng Division Office, binigay naman po sa Tower of Hanoi, but the problem is, yung meaning, yung pang-elementary, kaya naman yung kami ng mga bata, hindi nila nakapractice na maayos. So, nag-provide naman po, hindi lang appropriate doon sa estudyante. Then, yung other po, algebra tiles, Sudoku puzzle, diagrams. Then, incentive po, in case na magkaroon kami ng school-based contest sa math. Kasi po, alam niyo naman po, ang math ay hindi ganun ka-lovable subject. So, pinipilit namin maging lovable siya. Nilalapit namin as much as we can. So, alam niyo naman po, ang reward system ay isa sa mas effective para ma-encourage sa mga bata mag-participate. Then, support for engagement, katulad din po sa Project Art, kapag may mga practices, reviews, baka mayroon po gusto mag-sponsor, kahit simple snacks for the students. Then, yung sponsorship nga sa mga registration sa contest. Then, syempre, yung parents pa rin, kasi kayo po ang kausap sa bahay. So, ulitin ko lang po yung pakusap ko, kahit hindi nyo po ganun kalabang na, huwag nyo na po i-share sa mga anak. Kasi na-invite nila yung gano'n, thinking. So, magpag-doon na lang po kayong alam nyo. Ang sabihin nila, ay, nakalimutan ko na yan. Yun na lang. Huwag nyo na po sabihin na nahirapan kayo, bumagsak kayo dati, ganyan. Yun na lang, nakalimutan nyo na lang. Sige, aralin mo anak. Encourage nyo po sila, subukan. Kasi ang mga bata, nakakita lang po ng simple, ng medyo kakaiba, piling nila mahirap na agad. Pero pag tinuro ko, ay, yun naman pala yun. Ayan yung mga estudyante. Ganun po, makakita lang ng fraction, sabi niya, ay, ang hirap niya. Wala pang ginagawa, nahirapan na. So, as parents po, kayo po mag-encourage. Okay lang magkamali, pero mas maganda nagkamali ka, sinubukan mo. O diba nga? O, ang pagkakamali po ay opportunity for us to learn. So kapag hindi sila gumagawa at hindi sila nagkakamali, hindi sila gumagawa, wala pong learning at ako diba? So yun po, kailangan po namin na support ng mga parents. And then, ito po project, ICANN. So, ang mathematics po ng SDOQC, ang default namin po ay ang Khan Academy. Also, na-require po kami ng EPS namin na magkaroon ng Khan Day per week. But unfortunately, hindi namin kaya yun. So, ang ano ko na lang, once in a while, basta may active learner. Kasi kailangan kong i-ano siya, ibangga sa DLT. Kasi makakompromise yung principle ng DLT kapag nag-carry on throughout. So, once in a while, lalo na po itong mga bagyo, yung po yung default ng math, yung Khan Academy. Online po siya. So, alam niyo naman po ang restrictions sa online, hindi lahat po ay may gadget, hindi po lahat may internet. At kadalasan pag ang weather ay in bad condition, hindi rin stable ang connection. So ano lang po siya, online siya, pero yung flexibility po kasi niya, pwede naman po siya maging maluwag sa pag-access. Basta lang nandun po yung lesson na pwede nilang balikan. So yun po ay Khan. Kaya siya Khan, kasi po ang Khan po ay yung platform.
Khan Academy. Ang meaning po ng acronym ay Improving Knowledge through Hybrid Approach on Numeracy. So, juggling between DLP and Khan Academy. So, most of the time, Khan po ang ginagamit namin kapag suspended ang face-to-face classes. Pero pag hindi po kaya ng bata, syempre doon po kami sa ADM provided by the SDO or the LAS, the teacher name. So anong support po? Dahil po ito ay online, so sa mga barangay, baka po meron po kayong pwede i-share na connectivity within your area na kapag during this time, pwede nyo pong i-share sa mga estudyante. Meron po ba anong barangay? Sa KNL po ba? Meron gano'n po. Parang public connection. Wala. Wala. Parang public wifi po. Paano po yung parang access? Baka pwede po doon sila kapag during those times na kailangan po na connection. Or baka meron po yung barangay na learning spaces or access points for learners who have limited resources at home. Baka meron kayong ganyan po. Ayun po. So baka po pwede yung i-disseminate yung information na may gano'n. Kasi baka hindi nila alam. Okay po. Then, baka may pa-tablet, syempre hindi kaya ng budget yun. So baka may po merong computer hub, ang barangay, o yung MSK, o baka po pwede doon na open during lalo na kapag yung gano'n kasi naman delikado rin naman lumabas. So bahala na lang siguro pag weekend para mag-catch up sila sa missed lesson nila. Then, syempre parents assistance on monitoring. Baka po syempre, baka yung anak niyo kapag gano'n, tulog-tulog na lang, kamustahin nyo rin o wala bang pinapagawa. Para po yung learning, kasi po katulad natin, pag matagal na bakasyon, pagbalik sa trabaho, medyo nag-ano yan, warm up. So gano'n din sila, para hindi sila ganong situation na kapag matagal ang suspension, mabagal din ang processing. So, i-follow up kami sa bahay po at bigyan ng mga reminders. So, yun po yung tatlong project ng Mathematics Department for Numeracy. Thank you po. The next one is student safety and monitoring. Si Ma'am Joanne Lacruz, ang aming guidance advocate ng PM. Ako ba, Ma'am? Mabilis na lang po. Good afternoon po ulit, our dear stakeholders, our principal, our public school district supervisor, our community partner po from our police, barangay, teachers and students po. Good afternoon. I-present po namin ang aming newly revised handbook. Actually, parang 3 years na po yata kami hindi nagre-revise ng handbook. So it is good, it is a good time po na nandito po tayong lahat at makita po natin kung ano po yung nabago po sa handbook. Yung presentation din po namin ay open sa inyong pong suggestion, feedback po, ano po yung dapat po namin baguhin doon sa handbook. So, ito po yung handbook po namin na gagawin. So, meron po sa handbook natin ay hindi po makapagdang po. Kita po ba? Yung unang-una po ay yung student, ano po ba yung handbook? Tapos yung student information po. Bibisa ko na lang po Tapos yung map of, ano lang po nila, yung mapa ng tirahan po nila para kung mag-visit po ang mga teachers, ang guidance teachers po, ay madali po nilang matrack kung saan nga. Kasi usually, kung ano po yung nandun sa enrollment form nila,
hindi rin po talaga sure yung mga teacher kung doon po talaga sila nakatira. So, sana po mapag-drawing po namin sa mga bata kung paano po ba pupunta talaga sa kanila sa bahay po nila. At least meron po kami basis, meron po silang talagang binigay po na info. Tapos po, yung pangako ng magulang at ng mag-aaral, tagapangalaga, magulang at tagapangalaga po na yung handbook po ay nabasa po nila at kung ano man po yung mga nakasulat doon ay sumasakayon po sila at susundin po talaga nila ng maayos. Magiging partner po talaga sila ng school sa pagpapatupad po ng handbook, ng mga alituntunin po na nandun sa handbook. So ito po, mga nilalaman, mga schedule po ng klase from grade 7 po. Ito po sana handbook ay from grade 7 hanggang senior high school na po nila. Kung continue po sila na dito magsi-senior high school, sa handbook na lang po yung gamit nila para sa buong staying na lang po nila dito sa Apostolidas. So from grade 7 po hanggang senior high school schedule po nila, may susulat po nila dito. So una-una po yung ano po nila sa pag-enroll po nila, ano po yung mga proseso. But doon na lang po tayo mag-focus doon sa alituntunin ng paaralan. Okay lang po ba? Okay. Isa-zoom ko na lang po. Sorry po. Uniform po. Wala. Ayan. Uniform po, nandyan din po sa handbook. Ano po dapat yung uniform ng mga bata? Sabi po, hindi ko namin mapakita sa inyo talaga kung anong meron. Pero, at least po nandito yung mga magulang, ano po ba yung uniform na dapat meron sila? Sa mga babae po, blusang puti, checkered po na skirt, necktie po na merong patch, tapos ID, medyas po nila ay puti. Usually po yung mga babae, may mixing medyas, may mahabang medyas. Yung mga naging mahabang medyas po ay yung mga takot po sa lamok. Pero yun nga po kasi para may inos sa dengue. Pinapayagan na po sila magpahabang medyas. Pero pwede po yung may mixing medyas. So, isasample ko na lang po yung pinaka-picture po talaga nung uniform. Ito po. Ito po mga model student po natin. From grade 7, grade 10, tsaka junior high school and senior high school po. So sana po yung mga magulang din po ay maging partner po namin. Kasi may mga student ay po pumapasok na hindi pa po talaga naka-uniform. Hindi po namin alam po nag-a-adjust pa po sila sa pandemic na leeway po yung uniform. Pero sana po this school year, makapag-uniform na po sila ng inassign po talaga ng school, ng tama po. Tsaka, ito pong uniform po kasi ay para na rin po sa kaligtasan nila at pagkakakilanlan po nila. Kasi, baka po yung mga anak natin, ang alam natin pumapasok, kasi nga po, nakaputi at nakapants, yun po pala isa iba papasok. So, at least po, alam po natin naka-uniform, alam po na may pagkakakilanlan na estudyante papasok sa school ng Apostolidas High School. So, sana po ma-encourage po ang mga magulang na pag-uniform na po natin ang mga anak natin. Huwag na po natin silang bigyan pa ng iba pang t-shirt or kung pwede po proper uniform na. So, yan po yung uniform. Doon na po tayo sa ANTAS, mga disciplinary actions po na ibibigay po ng school. Yung ANTAS po kasi natin ay based na rin po sa DepEd Order number 0060 of 2026 po, na meron po tayong tatlong ANTAS ng paglabag po. May minor offense, major offense at serious offense at severe offense po. Ito po, doon na rin po natin binase yung mga rules din po natin sa ating handbook. Minor offense po nandun ang hindi tamang pag-uniform, paghiram po ng school ID, tapos po yung, ito po lahat, sana po nababasa yun na lang. Tapos ang parusa po, o pag-disiplina sa ating mga estudyante,
po ay written reprimand din po ulit at formal na pag-i-inform na po noong una, yung second offense po ay magpapatawag na po sa inyong mga magulang na yung mga anak niyo po ay may nagawang hindi po maganda. Ang third po ay suspension na po ng higit sa 5 araw. Depende po sa kanila pong nagawa at sa pag-suspended po ang inyong mga anak, meron po silang alternative delivery modes na gagawin po sa inyo pong bahay. So yun po yung minor offense po. Pag serious offense, same lang din naman po. Ang parusa na po namin sa ating pong serious offense ay suspension. Unang offense pa lang po. With alternative learning modalities po, referral sa ating social welfare. Second offense po ay non-readmission. Yung mga anak niyo po ay pwede nang hindi makapasok dito sa school natin. Depende po sa kanilang nagawang kasalanan po o paglabag. At third offense po ay expulsion na po. Pero ito po ay isusulat pa rin po natin sa DepEd po. Kasi hindi rin po naman tayo basta-basta nag-expert po. So, ano pa lang po yan parang serious offense pa lang po. Meron pa po tayo pinaka-third level, yung severe. Ito po yung mga nagdala na po yung anak nyo ng patalim. Meron na pong pagbabanta ng pagpatay sa kanilang mga kaklase. Drugs. Yung pagdadrugs po, ay pagdadala po ng pinagbabawal ng nagamot or paggamit po yun sa school, yun po yung mga severe offense po. Ang kanilang pong mga pagdidisiplina po na po ay non-readmission. First offense pa lang po, pwede na po silang hindi talaga makapasok dito sa Pusnaligas High School. And second offense po ay exclusion na po or expulsion. Na sila po ay ma-refer na po sa ating mga kapulisan at sa DSWD na po natin. So yun lang po siguro yung importante malaman ng grupo. Okay na po. Ano po ba yung kailangan pa namin pong suporta para po sa student handbook po ng ating mga anak? So, syempre po yung reproduction, 1 student is to 1 handbook po sana. Ang hinihiling po namin na ma-reproduce. So, kung meron po kayong mga kakilala o pwede po mag-sponsor ng printing ng handbook po namin, maraming salamat na po, umpisa pa lang. So, sana po may mag-sponsor po sa inyo. Information po. Saan po ipiprint ang handbook? Ano ba? Yung bond paper ba o hard? Mas maganda po sana, sir, hard copy po. Kasi yun po hanggang grade 7 po hanggang senior high school po nila magagamit. So, mas matibay po, mas matibay na materials po yung mapag-print sa grade 4. Wala ko. As far as totoo po. Tapos po yun po, information dissemination po. So, lahat tayo nakakaalam na po, alam po natin kung paano na po gagabayan yung mga estudyante po natin. So, support po from school safety and child protection. Tayo rin po yun. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan at sa ating mga community partners po. And strengthen po our parent-teacher school partnership po. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay po. Ako rin. Next po ay flexible learning plan to be presented by Ma'am Irene Bianchen. Okay, so isang mapagpaalang hapon po sa ating lahat. Una-una nagpapasalamat na po agad ako sa inyo sa oras na inyong ibinibigay sa amin. Sapagkat sabi nga nila, kung mahal natin at may sa akin tayo, yung pinakamahalagang bagay ang ating ibibigay. At yun po yung oras. Ano po? So marami pong salamat sa inyong pagdalo. Ngayon, kaya
akin pong ibabahagi sa inyo ngayong hapon yung tinatawag natin flexible learning plan. So, ito po ay mga guidelines for education in emergency. So, ito po ay nakabatay sa DepEd Order number 14, series of 2026. So, what is a flexible learning plan? So, a school response for continuity of teaching and learning during emergency. What are the purpose? So, ensure uninterrupted delivery of quality education, continuous implementation of the revised K-10 curriculum, provides equitable access to learning, and last, use appropriate learning modalities. When is the FLP activated? So the school head activates the FLP when conditions makes regular classes unsafe and disrupted. So dito mga nakaraang mga araw po na halos ay araw-araw yung suspension ng klase, our school try our best na makapagpatuloy po ang pag-aaral ng ating mga anak. Kanina nabanggit na po sa atin, laging binabanggit yung learning activity sheet na bahagi po o pinaka-flagship po na tinatawag nating dynamic learning program. Ang hihingin po namin sa inyong tulong, dear parents and our partners, sana po yung ating mga anak kapag ka po nasa bahay, kumustahin po natin o anong ipinapagawa ng school. So yun po kasi gusto natin ituloy ang pag-aaral. Actually, ayaw po ng DepEd na suspension. Ayaw namin ng suspension. Kasi bakit? Nasasayang yung opportunity po ay nasasayang. Ang bawat araw ay oportunidad para matuto ang bata. Pero kung laging suspended, nawawala po yung opportunity na yun. Pero dito po sa DLP, merong opportunity po ang bata na makapagpatuloy na matuto. So, sana po ay maging katulong namin kayo dyan para i-encourage yung ating mga anak, yung ating mga co-parent, o ano ba, yung anak mo, na-check na ano mo na ba kung ano yung mga learning activity sheet. Kasi alam niyo po, ang narinig po namin sa mga teacher, ay nako, isisin lang nila. So, after isin, wala na. So, hindi po dapat ganun. At kayo po ang pinakamalapit sa inyong anak para kayo po ang pursigihin sila na, gawin mo na yung learning activities mo. Tandaan nyo, kahit suspended ang klase, tuloy ang aral. Yun po yun. And then, so, official suspension, classes are officially suspended, natural ng DepEd or the local government unit. So, how about DRRM recommendation? So, recommended by the school DRRM team. So, siyempre, si Sir pa rin po ang ating DRRM head. Emergency impact. The emergency affects the school operation. So, sinabi ko na po sa inyo kanina. Kung ano yung maging epekto kapag lagi suspendido ang klase. So, dito sa DLP, tuloy ang aral. Ano po? And then, yun na sinasabi na unsafe, face-to-face. So, hindi lang po inclement weather condition ang ating problema ngayon. Ito, meron pa tayong tinatawag na active shooting. Okay, so, alam nyo, dear parents and our partners, alam nyo po, pagka kami po ay, may mga bata kami kinakounsel kapag kami mga problema sila, ang lagi po namin pinapayo. Lalo pag may mga sitwasyon na ganyan sa klase na, ay mami, ganito po, may mga ganito pong pagbabata sa klase namin. Dear parents, pag nyo po palabasin ang inyong anak, pag nyo po sila papasukin ng paaralan, ipag-pray po natin. Ano po, kasi po yung pinakamabisang sandata natin, kasi hindi na po lahat ng bagay ay kontrolado natin, paglabas ng ating tahanan. So the prayer is the best shield na pwede natin ipabaon sa ating mga anak para sila ay makapasok at makauwi ng ligtas. Kasi sa ibabaw ng lahat po na pinag-usapan natin simula pa kanina, napakaganda po ng mga ipinresenta sa inyo ng aking mga kasama na proyekto ng ating paaralan para sa ikauunlad at ikagagaling, ikahuhusay ng ating mga mag-aaral. Ay, sa ibabaw po ng lahat ng yon, ang ating pa rin pong priority ay kaligtasan at kapayapaan
ng ating paaralan para po maging maayos ang kanilang pag-aaral. Sabi nga po ni Sir Ruel kanina, paano ka makakapag-aral kung nandun sa at the back of your mind at aalala ka? Baka may ganito, baka may ganito, may ganyan. So, mahirap po mag-aral na gano'n na hati ang ang atensyon ng ating mga mag-aaral. So, sabi rin po niya kanina, hindi po namin ito kaya mag-isa. Totoo po yun, hindi po namin kaya mag-isa. Diba? Kaya nga po sabi kanina, hiramin ko lang po ulit sinabi nila, it takes a village to raise a child. So, hindi po solo ng paaralan ang responsibilidad. Magmumula sa tahanan, sa pamamagitan ng ating mga magulang, suportado ng ating barangay. So, Kap, kami po ay lagi nagpapasalamat sa iyo sapagkat lagi pong visible ang ating mga barangay tanod sa pagpasok at paglabas ng ating mga mag-aaral. Isang masigabong palakpakan ng mga para sa ating mga barangay. Okay, so pagdating naman po sa emergency, so these are the emergency that may cause class suspension. We have the high heat index. Pinagdaanan na po natin yan. Poor air quality, typhoon signal, and heavy rainfall na usong-uso ngayon. Flood. So we are very lucky enough kasi wala po tayo niyan. Dahil sa ibang lugar, yan po ang kanilang kinokombat ngayon. At kakaiba po yung sakit na yung leptospirosis. So, napakaswerte po natin. Kaya kapag may pasok, papasukin ang ating mga anak. Ano po? And then the earthquake, the fire, shooting incident, power interruption or brownout, transport strike. Although ito po hindi masyadong feel ng mga estudyante kasi karamihan ay nandito. Pero ang may struggle po talaga dyan, yung mga guro. Kasi ang mga grupo dito, malalayo po ang bahay. So, meron po galing Montalban, may galing Bulacan, may galing Antipolo. So, yun po, kami po ang may struggle sa ganyang part. And then yung health pandemic na pinagdaanan na rin po naman natin. So, ano po yung 4H protocol natin? So, ito po, yung recommenda sa atin ng Department of Education. So, unang-una, hayo. So, Tagalog na Tagalog, di po ba? Hayo, ibig sabihin, ituloy ang flexible learning. Flexible learning, follow the weekly learning plan, use the academic or LAS. Ito po, susunod po yung tinatawag natin hinay. Slow down. Reduce tasks. Prioritize essential competencies. Extend deadlines and provide support. So, kung meron tayong mga pinapagawa sa bata rito, so, medyo, bigyan po natin sila ng laya, ng luwa para makapagawa pa at yung extension ba ng pagsasabi, i-extend po natin. Ang pangatlo, yung tinatawag pong hinga. So, hinga, pause, and support. So, ano na po ang pinaprioritize natin dito? Yung well-being, minimize the academic requirements, focus on psychosocial support. Ayan po. So, napakahalaga po niyan na yan muna yung mabigyan natin ng halaga. Kasi baliwala lahat ng kaalaman, lahat ng kasanayan, kung mismo yung estudyante natin ang magkakaroon ng problema. Ano po? Pag-hinga, may pasok wala. Pag-hinga po, wala, sir. Pero yung hayo at hinay, May pasok yan, sir. Opo. And then the last is hinto or stop. So, ibig sabihin, suspend academic activities when safety is at risk. Resume only with official authorization. Opo. So, ito lang po yung sa hayo at saka sa hinay, yan po yung ginagamit natin kapag may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng suspension, especially the hinay. Ano po? Ayan po yung medyo niluluwagan po natin ang ating mga activities na ibibigay sa bata. But then, we make sure na makakasunod pa rin po. May panglimang pang-H yan, ma'am.
Ano po yun, sir? After ng hinto, higa. Sige, sir. Kasi sana tayo Okay. So, ito po yung flexible learning model natin. So, yung English, Mathematics, English Science, the Khan Academy, primary learning platform, learners without internet, access, receive, last, covering the same competencies na diniscuss na po kanina Sir Alvin. On the other learning areas, usually LAS po tayo or learning activities. And then equity principle po natin, no learner should be disadvantaged because of limited technology or internet access. No? Okay, so kaya nga po, ang DepEd ay nagbigay nagmungkahi ng iba't ibang modalities para po matupad yung sinasabi natin na no learners will be left behind. So meron po tayo face-to-face o yung tinatawag natin traditional learning inside the classroom. Meron po tayong online using the Zoom, the Google Classroom, Messenger. We have also the modular distance learning na kung saan we can give printed materials or modules to our students. We have also the blended learning, yung tinatawag nating face-to-face with online. Ano po? And then the other one is the TV and radio-based instruction para po sa mga far-flung places na kung saan nakatira yung ating mga estudyante. So, okay, next po. Ayan. So, ito po yung mga community channels na ginagamit ang ating paaralan. So, number one, yung official school Facebook page. So, andito po yung mga updates, announcement, reminders, and important information for everyone. So, dapat po, make sure na tayo po ay nagpa-follow. Ito po sa official Facebook page po ng school. Number two, we have the Google Classroom. Ayan. So, class updates, assignment, materials, feedbacks, take one place. So, dyan po, ipinopost teacher. Ano ba? Yung mga updates para sa mga bata, ano yung mga activities na gagawin po nila. Okay? Pangatlo po, yung tinatawag natin Microsoft Teams. So, dito naman po, kapag po magsasagawa sila ng virtual classes, meetings, collaboration, and real-time communication. So, kahit po sa amin, mga LDPs, so, gumagamit po kami yan para po magpatuloy. Ano ba yung ating mga plano, ano ba yung mga activities na ating gagawin para sa paaralan. And then, number 4, we have the official messenger group. So, quick announcement, we have the reminders and community updates. So, alam nyo mga parents, napakahalaga po na yung mga messenger po na kung saan kabilang ating mga estudyante, i-check po natin. Kasi ito po ang isa sa pinag-uugatan ng mga away, gulo ng mga bata. Imagine, gagawa sila ng group chat, pag-uusapan ng isang kaklase doon, sisiraan, and then ang gagawin ng isang Jollibee doon, i-screenshot na yun. Isa-send na yun doon sa student concern. So, alam niyo, doon na po nagsisimula lahat ng marami na po kami na inaayos na ganyan gulo sa mga bata. Kaya, ang lagi po natin recommendation sa kanila, tanggalin ang GC na yan. Huwag kayong mag-aano ng GC kung hindi maganda ang magiging motibo po. Okay, and then, the last is the SMS or phone calls when necessary. Ito po, gamit na gamit po namin sa clinic. Ako po bilang health focal person po ng ating paaralan, ang bata, bago po natin pauwiin. Minsan po kasi naiintindihan natin, may mga magulang na nasa trabaho. So, hindi pwede sunduin ang bata. So, sino pwede sumundo? Mag-uuto sila. Minsan kuya, minsan tiyo. Pero bago po namin pakawalan si bata, bago po namin i-turn over si bata, tinatawagan po namin yung parent. Kung pwede nga po, video call. O, ito po ang inyong anak, may sakit po, ilalagnat po. Sino po yung sumundo? O, binabalidate po namin, kino-confirm namin, kung talagang yon ang kanyang inutusan. Kasi ano po yan, napakahalaga po niya dahil may mga nangyari na po in the past years na
medyo maluwag ang school natin, so pinapayagan na si bata umuwi, kapag kung saan na pala pupunta. So ngayon mo, nag-higpit po tayo pagdating sa ganyan bagay. Ano po? Okay po. So what support will we need? Unang-una po yung community coordination natin. Pangalawa po, the information dissemination. Pangatlo, rescue and safety protection. And then the last is the monitoring and feedback. Okay, so dito po, hingin po namin ang inyong tulong. Pwede po sa galing sa barangay, pag meron po kayong mga tanod kap na nakagulog po. Ang ating mga parents, kung kayo naman po ay free, pwede po ba na makatulong namin kayo sa bag inspection? Ano po, kasi po, anyway na naman po ay kapag 2 beses lang yung sa umaga po at saka sa tanghali. Pero sa umaga parang I think mas hindi ganun kadagsa ang mga bata na pasok. Sa hapon kasi talagang as in dagsa. Sa umaga kasi merong mga bata na maaga talagang pumasok. So paisa-isa padala na dawa. Sa tanghali po kasi talagang dagsa ang haba po ng pila dyan sa labas. At saka hindi po namin mula sa bulihin natin kapitan. Sana po, pagkakunan niyo po lagi yung aming problema dyan na sana po yung mga nakapanada. Yung po yung hanggang maaari po ay wala po kasi yung mga bata natin po ay nakapila. Ngayon po, 3 pila po yan actually sa labas. Merong papuntang Pagcor, merong papuntang MPP, at meron po papuntang SB. So, kailangan po ng ating mga estudyante ang espasyo para po maisagawa po natin na maayos yung bag inspection. Ngayon pala, nagpapasalamat na kami ng marami sa iyong suporta ka. Ayan po. Okay, so yung pong bag inspection po ay tatalakayin po sa atin ang ating putihin po ng guro, walang iba, kundi si Sir Noel de los Reyes. Okay, magandang hapon po muli sa inyo. Okay, tungkol naman po dun sa security po ng ating mga bata po. Meron naman po tayong DepEd Order number 6, series 2026, na tumutukoy po dito sa bag inspection. No? Yan. So, under section 6A5, other security measures for secondary school, the order provides that routine bag inspection is allowed and expected as a school security measure. Dito naman po sa pagpasok po nila sa gate, magpapasalamat po tayo. Meron po tayong mga parents, meron po tayong mga kapulisan, ang station 9, ang karinal, at saka yung ating mga security guards ay nag-inspect naman po ng mga bag po. Meron naman po kaming yung metal detector. So, na-provide naman yung security agency. So, pagpatuloy lang po natin po sana yun. Ngayon, kung meron naman po tayong yung halimbawa meron tayong suspicious na pwede naman po mag-random ang mga advisor na para sa bag inspection po sa classroom. So, initial inspection should be non-contact. Yan. Authorized security equipment such as bag scanners, handheld metal detectors, search strips, or fully body electronic scanners may be used. Yan. Sumusunod naman po kami dyan sa protocol na yan po. The security personnel have the primary responsibility. The inspection is primarily the responsibility of the licensed security personnel. Yung naman po ang ating licensed security personnel, sinabay naman po yun na City Hall po. Kaya okay naman po. Naka-uniform naman po sila. In their absence, the order allows designated non-teaching personnel or authorized SPTA members to assist. Yan, ginagawa na rin po namin yan. Then, a deeper or full bag search requires additional forces tuition. Ayan.
A full search inside the school is not supposed to be arbitrary. There must be reasonable, observable grounds such as visible badges or protruding objects, unusual behavior, suggestive concealment, or credible information regarding possession of prohibited items. Okay? Then, special procedure applies when a learner is involved. So, yun nga po, yung search is conducted in the presence of guidance advocate. Wala po tayong guidance counselor eh. So, guidance advocate or designated staff. Next. Then, schools are required to have a random inspection mechanism. Method order, number 6, also provides for a monthly random routine. Monthly. Bag inspection across grade levels governed by a formal random routine bag inspection school plan. Okay, meron naman po template para po dyan. Yeah. So what support do we need? Okay, yan nga po, kailangan po namin ng assistance at saka presence po ng barangay tanons. May mga barangay tanons naman po na pumunta during the ingress at egress ng mga bata po dito sa mission. So nagpapasalamat po kami sa barangay personalitas sa paglugan po. Sir, question muna. Yes. Para dun sa bag search, paano kung ang item ay nasa body? Paano kami magsi-search na faculty? Dun sa parang frisking, gano'n. Hindi, naman yun, may metal, naman detector. No sir, for example, drugs. Meron nagsabi sa amin, sir, si may drugs. Nandun sa kanyang private part. Eh, pwede naman yun i-search, pero yung bata mismo ang maglalabas. Ano nga po ang magiging protocol, sir? Patatawag mo na. Kasi minsan, ang nangyayari, hindi naman po sa pag-ano kasi madalas ako ang nakakakuha ng nilalagay dun sa walang nagsusumbong. Suddenly lang, sa sobrang takot nila, inilalabas nila ng pusa. So, paano kung gano'n ang mangyayari? Nasa loob ng classroom at may nilabas sila. Basta protocol dyan, huwag mong hawakan yung item. Pwedeng, pero ilalagay mo sa isang plastic at yung seal. Basta, tama ko ba? Sabi. Aksidente at aksidente yung maano mo na. Basta huwag mong mahawakan yung item na yun. Then, hindi pwedeng ang mismong teacher ang magdadala sa police station. Ang police yung papupuntahin dito sa school. Pero kasi may concern lang, sir, sa part namin mga teachers. Hindi kaya kami naman ang makasuhan ng child protection policy. Kasi nakuha yung dun sa bata, nakahiya si bata. Sa palagay ko hindi naman kasi major drugs yan eh. Pero may mga magulang na marunong kasi, sir. Pero hindi, sa palagay ko protected tayo ng dyan. Kasi, drugs yan eh. Ano pa ang kakaso na pamamahiya? Hindi pa. I think, sir, kagaya po nung na-discuss natin with Station 9 nung badak meeting po natin. Di ba may sadak po kayo na tinatawag sa school? So, kailangan po ma-report yun sa sadak po. And then, kung kunyari po may nakuha na item dun po sa bata, parang po yan inventory, same po yung procedure namin sa barangay. Pero yung police officers po ang pupunta mismo sa school to do the inventory and then inform yung barangay para po magkaroon ng kumbaga pupunta rin yung representative ng barangay dito po sa school. So yun po yung protocol na napag-usapan ng last meeting po sa barangay. Nagiging dilema kasi, sir, hindi naman po sa kasi last year, di ba? Meron tayo ng ang immediate namin, call the police. Tama po. Opo.
Pero nung time kasi na yon, na-search na yung item. So hindi namin alam. So lumalabas, kaming mga teacher ngayon ang respondent. Kami ang complainant. Kami ang arresting officer kasi. As educator kasi, medyo tumatama yun sa aming principle. Na kami yung nagpo-promote ng education, kami yung nag-build, nag-mold ng future ng bata. And then suddenly, kami ang magiging complainant. Kami yung parang sisira dun sa kinabukasan ng bata. Kasi kami ang tatayong complainant. Na gano'n na nangyari last year. So happen na yung nangyari, i-dismiss ni Fiscal. Kasi nag-lapse. Tumagal yung oras bago na i-file yung case sa Fiscal. Kaya yung kaso, parang na-dismiss. Ang ano yan, ano yung magiging protocol natin na solid protocol na panghahawakan namin mga faculty, namin mga teachers, na hindi kami malalagay sa alanganin. Kasi, once na kami nakahanap, once kami ang nakahuli, matitimbre kami sa labas. Ayan si Sir, paano kung merong may sindikatong may hawak po sa mga bata? Sila yung nagpapabenta rito. Anong magiging security namin? Yun yung magiging malaki namin katanungan. Nung tinanong kasi namin yan sa station namin, at saka doon sa seminar namin, lalabas talaga ng complainant dyan, yung teacher, yung nakahuli. Oo. At hindi naman daw magpa-prosper yung kaso kung walang complainant. So, pero ang nangyayari kasi, halimbawa, complainant ka ngayon, pag tumagal na yun, magiging complainant magiging Republic of the Philippines. People of the Republic of the Philippines. Kaya nga lang, yun nga yung siguro dilemma nga ng teacher yun kasi nalalabas siya ang complainant. Kasi hindi naman pwede na complainant to police. Tama mo ba? Pero kasi tulad yung sabi ng isang ni Mr. Byron ng Station 9, kung nalaman na natin na meron yung batang possession, kung agad daw silang tinawag at sila yung nakahuli, sila yung magiging complainant as arresting officer, ang mga police, hindi ang mga teachers. Pero hindi tinawag naman natin sila, di ba? Tinawag nga sir, kasi nga po, nasis na yung nasis na yung item noon, nung time na yun, lumabas na. May mga nag-interrogate ng head teachers kasi nung time na yun. Kaya ang pinakaano ni Sir Byron noon, sino yung unang nakakita, siya na yung magiging arresting officer na magiging complainant. Siguro para maging malinaw yan, invite natin ang kapulisan na ang Kamkaringan at saka ang Station 9 na tayo ay i-educate nila kung paano ba talaga yun para lumabas na yung nakahuling teacher na hindi maging complainant. Yes po. I think, sir, what we just need to confirm with Station 9, siguro, yung kung sino lang po yung magiging arresting officer. But definitely, yung procedure po would be, kapag may nakita po doon sa estudyante na ipinagbabawal na gamot, drugs, i-report po agad sa Station 9. Antayin po natin na pumunta sa Station 9 dito po sa school. And then, saka pa lang po i-initiate yung inventory. So, kung kunyari po, sabi nyo nga po, nasa private part, tapos may labas yung na-confirm na drugs po yun, antayin po ninyo. Parang i-ano lang po natin na, i-contain muna natin yung estudyante as is doon po sa lugar kung saan yung nakita. And then, antayin po natin si Station 9 na dumating po dun sa school. Para po sila po yung magiging, sila na po yung mag-initiate kung sila man magiging arresting officer or pati yung inventory, tawagin yung mga stakeholders na kailangan ng doon. Kasi nung time na yun, parang may nagturo ang part. Dapat si Badak muna, si barangay,
bago kay police station. May ganung... Yan po yung confusion, sir, nung nakaraan. Na kinorek na po, na nilatag po namin during the BADAC stakeholders meeting. Kaya po, nagkaroon na ng clarity on the process. Pero as to arresting officer, siguro yun lang yung question natin. Kung sino po talaga yung tatayo na arresting officer. Kasi definitely, hindi po si barangay. Definitely, possible na baka po kung sino yung mismong naka-acto. Kasi sa part po namin, sa barangay kasi kunyari ang tanod na kapag nakauli, kami ang arresting officer yung tanod namin. So, yun lang po yung question mark siguro na kailangan po natin i-clarify next BADAC meeting na lang po. With Station 9. Or kung meron pong representative from Station 9 that could answer that question. Possible po siguro. Para po klaro na sa atin. Pero yun po yung process na discuss po last time. So, ang ano namin, sir, Station 9 kaagad tawag. Tawag Hindi po na agad sa barangay. Station 9, yes po. Tapos FYI lang po kami na may ganung nangyari para pupunta yung BADAC po namin dito. Inform lang di ba si social worker, si Bada? And kami na po ang, oo. Para sila yung sa magulang niya. Ayun, so thank you very much po. So station 9 agad pagka nakakuha tayo na. Actually, ganun yung ginawa namin, sir. Last, tawag kagad yung Station 9 bago tumawag si barangay. Kaya naman na ano kasi yun, na dismiss ang case, ang tagal nung Statement. yung complainant ay 5 p.m. 5 p.m. na nakagawa ng nakagawa ng statement. statement, eh nangyari yun ay 7:40 ng umaga. Kasi nga po, sir, ang nangyari ganito, ano ko na rin po, ako kasi, kaya ko maging complainant. Dahil sa drugs talaga, alam yan ng against ako sa drugs. Ang problema, yung kasama kong nakahuli, yung advisor ko, medyo dun siya na kasi advisory class niya, may nadamay na iba. So, ang niya, hindi niya kayang sirain yung kinabukasan ng kanyang estudyante. Yun yung dilemang sa mga teachers. Na kami as educators, nagpo-promote kami, nagmo-mold kami ng future ng bata, and then suddenly may instance na ganito na kami mismo ang sisira sa kinabukasan ng aming estudyante. So yun ang nag-aalangan nung time na yon. Kaya natagalan kami ng paggawa ng statement. So yun yung nangyari. Kaya So ibig sabihin, may statement si Sir Byron na pwede sila ang maging complainant. Kapag sila yung unang nakasis. So yan ang gagawin natin. Just in case. Kasi nung time na yun, binato namin sa may nagsabi, dapat si barangay muna. Tapos i-refer sa City Hall. Kaya naguluhan kami nung time na yun. Kaya salamat at naliwanagan ngayon na dapat pag may ganyang cases, Station 9 kagad ang natawagan. At saka nangyari pa nung hindi BADAC yung pumunta. Oo, yun o. Nanod lang yata. Nanod yung unang respondent. Okay. So, thank you. Sige, sir, salamat. Okay, then, safety drills. Okay, meron pong earthquake drill, saka fire drill, at yun nga, yung lockdown drill. So, ngayon, meron pong direction na natin muna. Okay, what support do we need for ito yung lockdown drill? Okay, meron po tayong tinatawag na ngayon, yung bago lang, kahapon lang na posto yung tinatawag na nationwide school safety drill for active attack incidents. Yan po. Na supposed to be, bukas ito gagawin, pero dahil sa inclement weather, ito ay na-postpone for September 3. September 3 na gagawin. Ngayon, dito po, ay hindi po namin alam anong gagawin namin. Kasi ang sabi lang sa amin, basahin ang memo, pag-aralan, at i-execute namin. Hindi wala kami orientation. So dito po, bukas, sana po makarating po ang Station 9 at ang Camp Kalingal, kasi may usapan po bukas ng 11 a.m. para po ilalatag po namin ang aming contingency plan
At para mag-comment naman po yung kapulisan kung tama po ba yun yung aming gagawin. Para po ma-execute namin ito sa September 3. Bale, sa September 3, nandun po dapat ang mga pulis para po i-evaluate ang aming gagawing school safety drill. Pero magpapatulong din po kami bukas paano gawin po yung contingency plan. Kasi wala, zero knowledge po kami. Sir, pabalik natin sa what do we need to yung support na kailangan natin sa lockdown drill. Yan. Yeah. May kulang yan eh. Kulang kayo ng lab. Yung mga pintuan ng